Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo kay Vicky Osawa. Matandang babae na hold up sa kalsada habang naglalakad. Aichi Inuyama City. Ayon sa news na ito, isang matandang babae age 68 years old, company employee ang inagawan ng bag ng hindi nakikilalang lalaki na mabilis na tumakas. Nangyari insidente noong April 23 ganap ng 8 p.m. Ang babae ay naglalakad pa uwi sa kanyang bahay nang biglang hinablot ang dala niyang bag ng lalaking nagmula sa kanyang likuran. Hindi niya ito agad binitawan kung kahit natumba siya at nagtamo ng injury. Ang bag ay naglalaman ng 88,000 yen at smartphone daw niya. Ang lalaki ay nasa 30s daw ang age at nasa 160 cm ang height. Pinaghahanap sa ngayon ng mga pulis ang lalaking nabanggit. At yan po ang unang balita na mag-uusap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Ito po ang pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. DMW hinahadlagan ang mga Pilipinong marina na sumakay sa mga cruise ship patungo sa Red Sea, Gulf of Aden. Naglabas ang Department of Migrant Workers nitong Miyerkules ng kautusan na nagbabawas sa pag-deploy ng mga Pilipino seafarers sa mga pampasaherong barko at cruise ship na nakatakdang tumawid sa dagat ng Pula at Gulpo ng Aden. Ang Department Order na number 2 na nilagdaan ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak ay nagsasaad na ang lahat ng Filipino seafarers na i-employ para sa mga pasahero at cruise vessel ay hindi papayagang maglayag sa 2 anyong tubig na kamakailan ay kasama sa listahan na mataas na mga lugar na mapanganib at mga zonang parang digmaan. Sa ilalim ng DO, ang mga licensed mannings agency ay kinakailangan pumirma sa isang affirmation letter na nagbibigay garantiya na ang barkong sasakyan ng mga Filipino seafarers ay hindi maglalakbay sa Red Sea o sa Golpo ng Aden. Ang mga Filipino seafarers na nakalista bilang mga tripulante ay dapat ding lumagda sa isang affirmation letter na nagpapakilala ng kanilang sasakyang pandagat ay hindi papasok sa 2 lugar. Ang liham na ito kasama ang detalyadong itineraryo ng sasakyang pandagat ay dapat isumiti sa DMW sa panahon ng dokumentasyon ng mga kontrata sa pagtatrabaho ng mga tripulante o bago ang kanilang deployment. Ito ay i-upload sa online filing system ng DMW para sa Seabase, kasama ang naprosesong standard employment contract. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ito po ang ating Chika Talk for today. Aga mula Shirlene Gonzalez nagbabalik tanaw sa old school parenting ng kanilang kambal na sina Atasha at Andres. Naghahanda ang pamilya Mulak para sa kauna-unahang paglabas sa telebisyon ang The First Family na naglalabas sa mga 3 dekada matapos magkita sina Aga Mulak at Shirlene Gonzalez sa 90s show ng Okidokido. Hindi nagtagal pagkatapos magkita sa set, nagpakasal sina Aga at Shirlene noong 2001. At na maglaan sa taong iyon ay nagkaroon ng kambal si Natasha at Andres. Maliban sa mga artista, sina Aga at Shirlene ay isang matini idol at isang beauty queen. Ayon sa pagkakabanggit, bago itinoon ng kanilang atensyon sa kanilang mga anak, nagmana na itsura at hilig sa kanilang mga magulang sa entertainment. Gayunpaman, sinusunod pa rin na Aga at Shirlene ang old school parenting at binigyan ng kambal ng normal childhood bago nag-isip tungkol sa show business. Ang isa pang mahalagang kadahilanan sa pagiging magulang ni Aga at Shirlene ay hindi pinapayagan ang kambal na magkaroon ng mga smartphone hanggang sila ay 17 taong gulang. Pagkatapos na maliit na guesting sa mga pagtatalastas at pag-guest sa defunct show na Pinoy Explorer na hino-host ni Aga, nakatakda na ngayon lumabas ang pamilya Mulak sa kanilang unang serye na magkakasama. Magsisimula na ipalabas ang The First Family sa TV5 ngayong Mayo. At yan ang ating Chika Talk for today.